So let's proceed. Dito sa main menu, makikita nyo yung register as customer. Pag gusto nyo mag-register as customer, kiklik nyo lang yung number 1. Tapos lalabas dito yung make your profile account. Sa full name, enter nyo lang yung full name nyo. Next is your age. Next is gender. Address. And yung email address niya. Dito sa cellphone number, ginalagay yung number 0 since alagay dito is +63. So, next number na yun, tatype nyo. 908. Tapos dito, pag mag-register kayo as customer, pipili lang kayo dito kung may car kayo or wala. Pag meron, tatype nyo na lang yung yes. Tapos kung ang model ng car nyo. Tapos dito naman, pag napilapan nyo na yung profile account nyo, maglalagay lang kayo ng gusto nyong username. And yung password na gusto nyo. Pag na-input nyo yung gusto nyong username and password, nakapag-create na siya ng account. Mag-register naman po tayo ngayon as a driver. So pagka pindot po natin ng 2, lalabas po yung terms and condition bago mag-register. Type lang po natin yung agree after basahin. So mag-fill up na po tayo ng pangalan. So magtatanong po siya kung may kotse or wala po yung nagre-register. Lalagay po natin yes. Tapos after po mag-fill up, lalabas po na magke-create kayo ng username and password. Tapos after po mag-create ng username and password, lalabas po si account created successfully. So, proceed na tayo sa booking site, number 3. Magla-login lang si user. Then, check muna natin yung price range, number 2. So, ayan. Then, balik tayo sa 1 para makapag-book ng driver. And number 1, then, fill up lang ng information. So, Penny USD sumakab. Mayap to 100 kg. Then cellphone number. And no. So, ayun. Okay na. So, mag-update po tayo ng driver's profile. So, press 4. Enter username ni driver and password. Then, press any key to continue. So, press 1, update driver's profile. Enter your username ulit ng driver and password. So, ayan yung mga profile ng mga driver. So, si Juan ang i-update, si Jana Jimenez. Juan. Ang i-update ko is yung type of car. Okay. So, new model of car. Toyota Veloz.
So, yan. Press any key to continue since na-update na siya. So, magdi-delete naman tayo ng driver's profile. So, press 2. Yan, nag-enter uli ng username and password. So, yung 1. Yan, deleted successfully. Ngayon naman po, mag-proceed naman po tayo sa driver's site. Yung number 3, list of drivers. Yan po, makikita po dyan yung mga list ng drivers. Press any key to continue. Yung number 4 naman po is yung your customers. Yung username, i-enter po natin. And yung password. Diyan po makikita yung profile ni driver, number 1, and yung list ng kanyang customers. Then press any key to continue po. So, pag i-exit naman po natin yung program, pinutin lang po natin yung number 5. So, lalabas po na, are you sure you want to exit? Tapos, press 1 lang po para ma-exit natin yung program. So, ilalagay po na, the program end here. So, yung mga napanood natin na presentation na yan is ganyan mag-work yung dati naming system. So, yung pinresent namin na yan is yung system namin before. So, ngayon ipapakita ko na sa inyo yung na-revise na namin na system. So, in short, may mga binago, inayos, at pinalitan na kami dito. So, unang-una na ipapakita ko is yung sa part ng sa age, email, and password. So, ano muna natin to? Si Daniel Padilla. So, ayan. So, before, age lang yung nakalagay dyan. So, ngayon, ang pinapa-insert na namin is yung birthday ng user. So, para mas maging accurate yung pag-update ng age ng user. So, kaya nga sabi ng panelist, hindi na namin siya isa-isahin babaguhin. So, automatically mag-update na siya. Kaya, pinalitan namin na ng birthday niya instead na age yung ilagay namin, birthday na lang. So, para na-update siya ng automatic. So, lagyan na natin 7, 5, then let's just say 1986. So, lumalabas dyan na siya ay isang 37 years old na lalaki. Ayan. Na nakatira sa Iwan Street, Cabanatuan City. So, kunyari lang yan. So, ang email address na ilalagay natin, isa pa sa mga binago natin is yung sa email address. So, before, hindi siya nagbabalidate. So, kahit anong i-input dyan ng user is tinatanggap niya. So, ngayon, ginawa natin nagbabalidate na siya. Chine-check niya na kung tama ba yung email na nilagay ng user. So, try nating magkamali muna ng ilagay. So, lagay natin is daniel@.com. So, as you can see, mali yung format na yan. So, ayan. Invalid email address, please enter a valid email. So, papa-inputin ka niya ulit ng panibagong email address. So, this time, ilalagay na natin yung tama na email address niya. daniel@gmail.com. Then, sa phone number. So, sa phone number, naka-format din yan. Na dapat gagayahin natin yung ito na format para tanggapin siya. So, let's just, yes. Lagyan natin sa model is Toyota Veloz. Okay, so, dito naman sa create username password, yung pinalitan natin dito is yung sa password. So, before nakikita siya, pag nag-type ka, halimbawa, nung sa password niya is
Daniel. So, ganyan lumalabas, nababasa siya. Let's just say yung username is yung password. Kunyari, password yan. So, before, ganyan yung nakikita. So, ngayon, binago na namin siya and nakamask na ngayon siya. So, pag nag-type yung user, asterisk na lang ang lalabas. So, try natin. Username niya, Daniel. So, at Daniel. And password niya, at cat. At, kahit cat na lang. Cat. So, ayan. Nakikita natin na asterisk na lang, Ayan, so zoom natin para mas kita. Ayan, so asterisk na lang ang lumalabas pagka nagtatype ka ng password. So, nakamask na siya. So, enter natin. Okay, so account created successfully. So, meron ng account na bago. So, ngayon naman, yung isang ipipresent namin is yung sa driver side. So, sa driver side, nag-input ako so mag-login muna tayo. Okay. So, dito naman sa driver side, ang mga binago dito is yung sa delete drivers profile. Sa list of drivers and yung your customers. So, ngayon, una muna namin ipapakita is una ko muna isasabihin yung sa your customer. So, sa your customers, sa booking kasi, once na nag-book na si user o si customer ng driver na gusto niya, is papasok na yun dito sa your customer. So, mababasa na yun dito. Makikita ko sino yung nag-book sa kanya. Natin yung username and password nung driver na gusto natin makita. Kung sino yung mga nag-book. So, try natin para mas nakikita natin. So, your customers. So, enter natin si PJ. Yes. Okay. So, verify natin. Number ba siya? Number 1. Okay. Cool. Yung number ng nag-book sa kanya. So, ayan yung mga nag-book sa kanya. Si Kenji Peras, si Janice, at si Sophia Gonzalez. Ayan. So, press and to continue. So, ngayon naman, ipapakita ko is yung list of drivers. So, ang binago dito is yung way ng pag-show ng list ng drivers. So, dito ngayon, hindi na natin pinapakita yung address, yung number niyan, cellphone number, email address, kasi may kotse pala or walang kotse. Ayan. So, ang in-include na lang natin sa list of drivers, yung name niya, age, gender, kung may car siya o driver only lang, and yung type ng sasakyan niya, o kung wala siyang sasakyan. So, yung last is yung sa delete na part. So, sa delete na part, kasi before, pag nag-delete ka, is hindi nasasama yung username and password. So, inayos natin yun. Ngayon, pag nag-delete ka, nasasama na username and password na nadi-delete. So, before, kahit i-delete mo yung account, pag nag-login ka using that username and password ng account na yun, nagpapamapasok pa rin. So, ngayon, hindi na siya papasok. So, try natin si PJ. Last number. So, ito ngayon, yung isa pa sa dinagdag namin is, nagtatanong na siya kung sigurado ba na i-delete mo na siya. Hindi siya agad nagdi-delete na. So, lagyan natin 1. Yes, I'm sure. So, deleted successfully. Saka pa lang siya magdi-delete. So, ngayon, try natin kung makakapag-login pa ba si PJ Nicolas. Type natin si PJ. Then Nicolas. So, ayan, no? Login failed, incorrect username or password. So, minsan, bura niya na yung username and password. Nabura na rin yung account ng PJ Nicolas. So, yun lang yung mga binago, sa drive and ride system na sinuggest ng panelist namin. So, nagawa naman namin and masasabi ko na naging mas maayos at maganda nga yung bagong system namin na to, na updated na.
na drive and write system. And yun lang, dito na nagtatapos yung presentation namin para sa mga inayos at binago sa system namin. So, maraming salamat sa panonood. And yeah, have a nice day.